Tinapos na kagabi ng Iglesia ni Cristo ang kanilang 3 araw na rally. Sa mensahe ni INC spokesperson Edwil Zabala, pinasalamatan nito ang kanilang mga miyembro na nakikiisa sa 3 araw na rally, gayon din ang mga kilalang personalidad na nagpahayag ng kanilang suporta. Ayon kay Zabala, tiwala siyang naiparating nila ang kanilang mensahe at umaasa silang mananaig ang hustisya sa bansa at hindi ang mga pilit na binabaluktot ang batas para sa pansariling interes. Matatanda ang nagsagawa ng surprise rally ang INC sa EDSA noong Martes at kalaunay inilipat sa Liwasang Bonifacio para sa huling araw ng kanilang aktibidad. Ito'y bilang pagpapahayag ng kanilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na nakaambang kasuhan ng plunder ng Ombudsman ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, Iglesia ni Cristo tinapos na ang kanilang 3-day rally bilang suporta kay Marcoleta sa gitna ng nakaambang kaso ng pandarambong. House Prosecution Panel nanawagan ng dasal para sa impeachment trial ni VP Sara. Testimonya ng 8 dating bodyguards ni Zaldico, gagamiting ebidensya laban kay Romualdez. Utang ng Pilipinas lumobo pa sa 18.55 trillion pesos noong Mayo. Mga estudyanteng magdadala ng armas sa eskwelahan, papatawan ng non-readmission expulsion. DepEd kukuha ng 10,000 non-licensed counselors para sa mga public school. At police station sa Iloilo nabulaga ng salakay ng PNP. Hinahanap na ng suspect na dismissed police officer na katakas. Radyo natin nationwide! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Biyernes tayo ngayon, 2 araw sa buwan ng July. Makakasama po Elanie Bensal at para sa detalye ng mga balita, naging mapayapa naman ang 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa kabila ng minor incidents sa unang araw nito. Ayon sa Philippine National Police, nananatiling committed ang hanay sa pagtiyak sa seguridad ng publiko sa buong rally. Giit ng PNP, bagaman may mga naitalang minor incidents sa day 1 ng aktibidad, ay agad din naman itong natugunan, alinsunod sa pinaiiral nilang operational procedures. Pawang naging maayos at payapa naman nila ang 2 at 3 araw nito hanggang sa tuluyan ng tapusin kahapon. Ang naturang surprise rally ay sinimula noong Martes sa My People Power Monument sa Quezon City na nagdulot ng matinding traffic at abala sa publiko at kalaunay inilipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Halos 1,000 taga Batangas naman ang nagtungo rin sa Liwasang Bonifacio kahapon bilang suporta sa rally ng Iglesia ni Cristo. Bitbit ang kanilang placards, nagkilos protesta ang mga constituent ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para ipanawagang sugpuin ang korupsyon at ikulong ang mga korap. Ayon sa grupo, nagmistula ng sindikato ang gobyerno na nakikinabang sa kaba ng bayan habang naghihirap ang sambayanang Pilipino. Ipinunto rin ng mga ito na kung sino pa nila ang naglalantad sa katiwalian ay sila pang kinakasuhan at binubusalan. Sa mensahe ni Leviste, hinimok nito ang publiko na makiisa sa mga susunod pang pagtitipon para bumoses kontra korupsyon na aniyay hindi lamang laban ng iilan, kundi ng buong bansa. Siya sa ating bansa. At muli, para malinaw po, narito po tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio kasama ang mahigit 1,000 mga Batanggenyo mula sa iba't ibang mga pinanggagalingan at baka total po mga 5,000 na ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang mga probinsya na nakikiisa sa panawagan ng transparency and accountability for a better democracy at lahat po ay inaaanyayahan na makiisa sa mga pagtitipon sa mga susunod pang mga araw dahil hindi po lang ito laban ng iilan, ito po ay laban ng lahat ng mga Pilipino. Radyo natin nationwide! Hindi
Hindi naman bababa sa 3 truckloads ng basura ang nakolekta sa may EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasunod ito ng rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta. Agad nagsagawa ng clean-up operation sa lugar ang Department of Sanitation and Clean-up Works of Quezon City o DSQC, katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay Bowie Cruz ng DSQC, ang mga naipong basura ay pawang mga plastic bottle, food container at iba pang packaging materials. Samantala, iginiit naman ang mga INC member na tumulong sila sa paglilinis sa lugar matapos ang kanilang naging pagtitipon, salungat sa mga kumakalat online na iniwan nilang madumi ang lugar. Handa naman si Senator Rodante Marcoleta na maaresto kaugnay ng plunder case na ihahain laban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Marcoleta, nakahanda siyang makulong kung ito ang magiging kabayaran ng anyay pagtatanggol sa katarungan at interes ng taong bayan. Kasabay nito, nagpasalamat naman si Marcoleta sa lahat ng mga lumahok sa rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo para magpahayag ng suporta sa kanya. Una nang sinabi ng Ombudsman na kakasuhan nila ang senador ngayong linggo dahil sa 75 million pesos na undeclared campaign contributions nito, bagay na tinawag ni Marcoleta na politically motivated lamang. 15 minutes after 7 ang oras natin sa buong Pilipinas, pinabulaanan ng National Bureau of Investigation ang kumakalat sa mga social media post na nagsasabing naglabas umano ng pahayag laban sa Iglesia ni Cristo o INC si NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa NBI, peke ang mga naturang post at maling iniuugnay kay Matibag ang umano'y mga pahayag laban sa INC at sa mga miyembro nito. Binigyan diin ng ahensya na nananatiling iginagalang ni Director Matibag ang Iglesia ni Cristo at patuloy niyang isinusulong ang profesionalismo, integridad at pagkakaisa ng iba't ibang pananampalataya. Ayon pa sa NBI, bahagi umano ng isang disinformation campaign ang pagpapakalat ng mga peking post na naglalayong maghasik ng pagkakahati-hati sa publiko at pahinain ang katatagan ng pamahalaan. Dahil dito, sinabi ng NBI na magsasagawa ito ng kaukulang legal na hakbang laban sa mga nasa likod ng paggawa at pagpapakalat ng maling impormasyon. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na ugaliing beripikahin muna ang impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag at lehitimong government channels bago magbahagi ng anumang balita online. Nanawagan naman ng panalangin at suporta ang House Prosecution Team para sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ginawa ng prosekusyon ang panawagan kasunod ng pagdalo nila ng misa sa Immaculate Conception Cathedral sa Quezon City. Ayon kay Lead Public Prosecutor Batangas Representative Gervil Luistro, hindi magiging madali ang pagharap nila sa impeachment court, ngunit karangalan para sa kanila na manindigan para sa pananagutan. Kaugnay nito, humingi ng dasal si Luistro mula sa mga pari at sambayanang Pilipino mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial. Kasunod ng simulan ang paglilitis kay VP Sara sa Lunes, July 6. Kumpiyansa naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na maaabsuelto ito sa impeachment case na isinampa laban sa kanya. Ginawa ni Defense Spokesperson Michael Powa ang pahayag ilang araw bago ang pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes, July 6. Ayon kay Powa, naniniwala silang matibay ang kanilang depensa laban sa mga paratang na kinabibilangan ng umano'y maling paggamit ng pondo, hindi maipaliwanag na yaman at grave threats.
Umaasa naman ang kampo ni VP Sara na tutuparin ng mga senador ang kanilang tungkulin na maging patas at walang kinikilingan sa paghatol sa vice-presidente. Batay sa inaprobahang schedule, 92 days o 72 araw ang itatagal ng impeachment trial laban kay VP Sara. Gagamitin naman ng Office of the Ombudsman sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga testimonya ng 8 sa 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nagpasya ang mga investigador na gamiting testigo laban kay Romualdez ang 8 dating bodyguard ni Ko matapos silang sumalang sa interview. Paliwanag nito, naniniwala ang mga investigador na totoo ang sinasabi ng 8 bagmen matapos na mapag-aralan ng kanyang testimonya, pati na rin ang kanilang body language. Dagdag ni Clavano, naging consistent din ang paglalahad ng mga detalye ng 8 maleta boys sa kanilang pagde-deliver ng pera sa dating speaker. Sabi ni Clavano, hinihintay na lamang nila ang paglagda ng mga ito sa affidavits upang maisampa na ang kaso. Radyo natin nationwide.